Ang isa sa mga pinakamalaking na bagay na napansin ko dito sa lugar na to, diretso, eto, huwag kayong magagalit, huwag sasama loob nyo Pero, eto napansin ko. Napansin ko, nakikita ko yung mga private entity tumutulong. Dami ko nakikita, nakakasalubong namin. Mga sasakyan na walang label, pero nakikita mo sa likod nila, punong-puno ng tubig, punong-puno ng relief goods. Walang label. Ibig sabihin, walang nakalagay na kahit na anong trapal na kung anumang organization, wala. Nakikita ko, mga organisasyon, nakita ko rito, mga fraternity meron. Nakita ko dito, riding group, tumutulong din. Nakita ko dito, Red Cross, nakita ko yan, nakasalubong ko. Ang DSWD, nakasalubong ko rin. May daladalang relief packs. Ang AFP, nakita ko, nakasalubong ko rin. Ang PNP, nakita ko rin. Sila rin tumutulong din. So, ultimo gobyerno, nakikita mo tumutulong. Pero ito, sigurado ko sa inyo, ang tagal na panahon ko nang nandito. Ang tagal na panahon ko nandito. Wala akong kahit isang nakita na religious organization na tumutulong dito. Wala. Nasaan na mga putang inang 10% ninyo? Ano, pastor, ganyan na lang kayo? Puro na lang kayo hingi ng 10%? Wala man lang? Tangina nyo, panahon ng ano ngayon ha? Panahon ng bigayan ngayon. Naglolo ko yung live ko eh. Dahil lang ha. Pagka ganyan kasi usapan, tangina maglolo ko talaga live mo eh. Yan din ang napapansin ko eh. Yan ang napansin ko. Diretso. Ito, walang halong biro. Diretso to. Ang daming bagay kong napansin dito. Sobrang daming bagay. Isa sa napansin ko dito, ang gobyerno talagang kumikilos. Kasi, tinan mo, isipin mo nung una, akala ko ang bagal-bagal. Kasi yung glan na parang lugar dito, kung tawagin nila glan sa Sarangani yun, di ba? Yung glan sa Sarangani. Sabi ko, bakit ang bagal naman bago mapasok yung lugar? Parang, alam mo yun, 3 araw na lumipas. Halos 4 na araw na lumipas, wala pa rin silang tubig doon. Walang tubig, walang kuryente, humihingi ng tulog, mamakaawa. Ang daming messages sa akin. Dami. Akala ko naman, ang bagal ng gobyerno para magbigay ng relief. Yung pala, putang ina, parang 1/4 ng bundok, puta, bumagsak, landslide. So talagang alam mo yung kailangan pa nilang bulldozeri yun doon, bako, kaliwat kanan, lalagay sa truck, tatambak sa kung saan man. Tapos ang laking trabaho talaga. Talagang alam mo, aabutin talaga ng ganun. In fairness sa kanila, ginawa nila trabaho nila kasi hindi lang isang landslide na 1/4 ng bundok. Ang dami pang mga iba't ibang landslide sa iba't ibang parte ng gland. So akala ko, parang ang bagal-bagal lang ng gobyerno. Tangina, nung pumunta kami doon, nakita ko yung intensity ng problema. Tangina, laki pala. So noong una muna, may guho, maliit lang. Sabi ko, tangina. Ibig sabihin, itong ganito kaliit, inabot ng 4 na araw to. May konti, may isa pa. Parang medyo babago na ang isip ko. 2 na eh. 3. Tapos pang-4, pagdating ng pang-5, ang laki, putang inang yun. Kitang-kita mo na mula sa malayo kasi papunta na paakyat ng bundok yun eh. So dito pa lang, pag ganito, kita mo ngayon yun nandito. Sa may bandang kabila. So kung makita mo yung kabila, kita mo, tangina, 1/4 ng bundok bumagsak. Kasi putang tagal nun. ganun yan kasi dyan sa Aglan. Totoo, steep. Talaga yung kalsada. So alam mo, bumagsak ngayon. Pag bagsak ngayon nung 1/4 ng bundok na yun, naintindihan ko na. Kaya pala matagal. Kasi syempre, isa-isay mo pa yan eh. Kakatkatin mo to. O kung doon ka sa Glan manggagaling, kukutkutin mo ngayon yan. 2 kayo. Diba? Nung government dito, at saka yung government sa kabila, kukutkutin mo yan dito. Pagdating dito, meron pa dito. Kukutkutin mo uli yan. Pagdating dito, meron pa uli yan. Meron pa uli yan. So alam mo, bago kayo magkita nung magkabilaan lang. Tangin ang tagal. Ang tagal. So sa naiintindihan ko na ngayon, naiintindihan ko na hindi mabagal ang gobyerno. Ang nangyari, talagang malaki talaga yung damage. Yun talaga. Kasi ultimo mga poste ng Meralco, puta, sumama sa landslide, nagbabaan sa bangin. Nahulog sa bangin, pati yung mga poste ng Meralco eh. Nakita ko ang daming bahay na tabunan. Marami. Hindi ko ngayon alam kung may mga tao dun sa loob o wala. Pero ultimo eskwelahan na tabunan. Merong isa ron. Merong isang eskwelahan na tabunan. Ngayon, ito napansin ko. Meron akong nakitang riding group, nakakasalubong at saka nakakasabay namin. May mga daladalang tubig, may daladalang pagkain. May mga riding group. Meron na nakikitang mga private entities, isang piraso, namimigay ng tubig, namimigay ng pagkain. Minsan nakalagay sa van, minsan nakalagay sa pickup truck.
Meron ako nakitang mga grupo ng mga tao, fraternity. Nakakakita ako mga fraternity. Nakakasalubong ko, o minsan nakakasabay namin. Nakita ko rin ang AFP, nakita ko ang PNP. Andun din sila. Tapos, nakita ko ang gobyerno, kumikilos. Eto napansin ko, wala akong nakita kahit isang religious organization. Ka-ultimo Red Cross nandun eh. Ang UNICEF, kung hindi ako nagkakamali, UNICEF yung kulay blue na logo. Ang UNICEF nandun din eh. Pero wala akong nakitang religious organization dun. Wala akong nakitang religion. Wala. Ito pa, tinanong ko rin sa kasama kong police, kayo ba may nakita na ba kayo religion dito? Wala daw. So kayo ngayon, kayong nanonood ngayon sa akin, tanong niyo yung mga religious leaders ninyo kung tumulong na ba sila rito. Kasi wag niyo masabihin sa akin, tangina, wala yung religion dito, wala kayong branch dito. Sa Jensan, wala. Sa Davao, wala. Mano ba naman tangina, Davao tayo, 3 oras yung biyahe, malayo. Sige, tiyagain na natin para ma-reach natin mga kapwa-tao. Baka sakali magkaroon tayo membro dun. Sana ganun. Diba? Kahit man lang, kahit paano, kahit ka-plastikan lang, puta, magmalasakit naman kayo sa kapwa-tao nyo. Nakita ko ang gobyerno, nagmamalasakit, may DSWD, may mga box sila na ganun. Box talaga, relief goods. Tapos nakita ko, meron pang palugaw. So nakikita ko gobyerno kumikilos. Si Bongbong Marcos, kahit di niya baluarte to, nandito din siya. Kahit pa sabihin mo, lingon-lingon lang siya, turo-turo lang. Kasi yun yung inaano ng mga tao, turo-turo lang, tao, ganun, bla bla. Pero may dala silang pagkain. Yo. Ang mga Duterte rin, nakita ko rin, nakasalubong ko pa nga, may interview pa nga ako sa kanya. Sakto yun, tumatay ako eh. Tinawag akong tropa, Brad, bilisan mo. Nandiyan si Sarah, nasa labas. Sabi ko, nagkala ko nga, nabibiro lang eh. Sige, lugasan ko yung puwet ko. Tapos lumabas ako ngayon. Tapos, tangina, legit nga, nandun nga talaga. Legit nga, nandun nga talaga. O di nakasikwat pa ako ng interview. Abangan yung interview ko kay Sara Duterte. Ayoko muna ilabas ngayon kasi mapopolitika lang yan. Sabi, kaya, DDS. Ganyan yung mga bobo eh. Tangina, bobo talaga eh. Hindi makaintindi ng independent. Yeah. Tanginang yan. Alam mo, hindi makaintindi na, sige, lahat ng mga presidente may kanya-kanyang diferensya ng utak. Pero lahat ng presidente may kanya-kanya rin nagawang matino. Hindi nila maintindihan yun. DDS. Bobong puta. Tangina, utak toge. Ikinabit na nila yung buong personality na buong pagkatao nila, kinabit na nila sa isang politiko hindi naman sila kilala. Bobong puta. Alam mo, diretso, bubo talaga ako sa mga ganong klase ng tao. Okay, sumuporto ka sa politiko kung sino trip mo. Pero para brandingan mo ang kahit na sino nang wala ka namang alam. Di ba? Wala kang malay sa mundo. DDS kasi yan. BBM kasi yan. Bubo talaga ako sa mga ganun. Tangina, bubo ako sa mga ganun. Pero ito napansin ko. Huwag kayong bobo. Wala kaming napansing religious organization dito. Wala kaming napansin kahit isang pirasong religious organization dito. Wala. Sabihin, kami nag-charity kami dyan. Wala naman ako sinabing wala rito eh. Ang sabi ko, wala akong napansin. So, ibig sabihin, ang regular na nakikita rito talaga, yung mga fraternity, regular. Ang Red Cross, regular. Ang DSWD, regular. Yung mga riding group, regular. Private entity at saka organization, regular. Pero, yung mga religious groups, tangina, sobrang bihira nila, hindi ko natsambahan ni isa. Wala ko natsambahan ni isa. Ganun kabihira na tumulong ang mga religious organization. Wala ko natsambahan kahit isa. Asa na mga pastor ninyo? Putang ina, yung mga nagsihingi ng 10% ninyo, nasan sila? Sa panahon ng pangangailangan, nasan yung mga 10% ninyo? Kung sinasabi nyo napupunta sa mga mahihirap yan, tangina nyo, gutom yung mga tao rito, uhaw yung mga tao rito, wala silang kuryente, wala silang bubong na masilungan, ang putang ina mga pastor ninyo, nilamon lang lahat ng pera ninyo, pero hindi mahagilap sa panahon ng pangangailangan. Yan ang napansin ko rito. Nagsihingi ng mga 10% ng mga tao para daw makatulong sa mga tao. Asa na mga putang inang mga tulong ninyo ngayon? Tanginan, dami ritong namatay. Kulang-kulang 100. Kulang-kulang 100 ang mga namatay dito. Nasaan ang tikas ninyo, mga putang inang pastor? Magagaling lang kayo sa pananampalataya ninyong mga patay? Magagaling lang kayo sa mga patay ninyong mga pananampalatayang wala kasamang gawa? Nasaan ang tikas ninyo? Tangina, naunahan pa kayo ng mga vlogger. Kayo dapat yung nangunguna sa mabubuting gawa.
Kayong mga pastor ang dapat nangunguna sa mabubuting gawa. Yan kasi ang hirap kapag kayo mga pananampalataya ninyo, mga patay na pananampalataya. Puro na lang pananampalataya, walang kasamang mga gawa, mga putang ina. Puro hingi ng pera, kaliwat kanan ng putang inang abulo yan ng mga hayop na yan. Nasaan kayo kapag kakailangan kayo, mga putang ina nyo? Nasaan kayo? Mga putang ina nyong mga pastor, putang ina nyo! May isang pastor pa babanat sa akin eh. Bibirahan pa ako. Sabi, kung ganyan nagcha-charity ka, dapat magpolitiko ka. Putang ina mo, hingi ka ng hingi ng 10% ng mga miyembro mo eh. Mas marami ka pang pera sa akin, ulul ka eh. Tang ina mo eh. Mas marami ka pang pera sa akin. Nasaan ang pera ng mga miyembro mo, putang ina mo? Nasaan ang pera ng mga miyembro mo? Tang ina ka. Saan nyo dinadala pera ng mga miyembro nyo? Kayo namang mga uto-utong, mga bobong mga miyembro, hindi nyo tinatanong ang mga pastor ninyo, saan napupunta ang abuluyan natin? Putang ina nyo, ang bobo-bobo ninyo. Bigay kayo ng bigay sa mga pastor ng demonyo, nilalamon lang ng mga yan, pinasasarap nila mga buhay nila, nang hindi kayo nakakahalata. Kasi nga, pastor yan! Pastor kasi. Diba? Yan ang sinasabi sa inyo. Alam mo, Pilipinas, mag-isip ka. Maraming pastor ng demonyo na pera lang talaga ang interes sa'yo. Tangina, nauna pa kaming mga vlogger dito eh. Ano yan? Tangina mo, nauna vlogger dito, nauna gobyerno dito, nauna private entity dito na kung sino-sinong pribadong individual lang, dala-dala sarili nila sa sasakyan, nagmaneho sila na napakalayo para lang mamigay ng tubig at saka ng pagkain at saka ng trapal. Nauna pa UNICEF dito, nauna pa Red Cross dito, nauna pa rito yung mga fraternity na tangina yung mga yan, pinapadel pa yung mga miyembro nila para lang maging miyembro ng fraternity, sinasaktan yung mga miyembro nila. Kayong mga putang ina yung mga pastor kayo, nasaan kayo? Nung panahon ng pangangailangan ng mga tao, nasaan kayo? Putang ina nyo! Tang ina nyo. Alam mong panluloko lang talaga ng mga tao yung napakaraming religion eh. Sabi mo, hindi naman lahat. Wala naman ako sinabing lahat, bobo ka kasi. Alam mo, diretso, maraming pastor ang papunta ng impyerno at maraming dadalin sa impyerno yung mga putang inang mga pastor ninyo. Wala kaming nakitang religious organization dito. 10 ng mga kasama ko, napakarami namin. Wala kaming nakitang religious organization dito. Wala akong sinabing walang religious organization dito. Ang sinasabi ko, sa sobrang dalang ng mga religious organization dito, wala kaming nakita. Ni nakasabay, ni nakasalubong sa araw-araw namin bumabiyahe rito para tumulong sa mga tao, wala kaming nakita rito kahit isang grupo man lang na religious organization. Wala. So ito sigurado, kung meron man kayong mga miyembro dito, pinabayaan ninyo mga miyembro nyo. Yung mga nagpapayaman sa inyo, pinabayaan ninyo. Ganyang kalala dito. Diretso, tangina, pinabayaan ninyo mga kapwa-tao ninyo. Marami kayong dadalhin sa impyerno sa ginagawa ninyo sa mga tao. Sa mga miyembro ng mga religious organization na hindi man lang tumulong dito, kalampagin ninyo mga pastor ninyo. Bakit? Kasi huwag nyo kakalimutan, yung nangyari sa Gensan, yung nangyari sa Sok Sargent, pwede rin mangyari sa lugar ninyo. At alam ninyo, pag ang mga pastor ninyo hindi tumutulong dito, pagdating na kayo naman ang nangailangan, hindi rin kayo papansinin ng mga pastor ninyo na pinayaman ninyo. Hindi kayo papansinin ng mga pastor ninyo. Pinayaman nyo lang sila, pero hindi kayo papansinin ng mga putang inang mga pastor na yan. Ang dami-dami ninyong pera. Yung mga pastor na yan, napakaraming pera. 10% ng kinikita ng mga miyembro na pupunta sa mga ulol na yan. Hindi pa sapat yun.
Hindi pa sapat yun. Pipigain ka pa nila hanggang sa kung saan ka man mapipiga. Hanggang sa kung saan wala nang matitira sa'yo. Ganyan katitindi ang mga pastor na yan. Kalampagin ninyo yung mga pastor ninyo ng mga hindi tumulong dito na alam ninyo mayayaman yung mga putang inang yan. 10% ng pera mo na pupunta sa mga hayop na yan. Kalampagin nyo yung mga putang inang pastor ninyo. Kayo ng mga pastor ng demonyo, puro kayo pananampalataya. Nasaan ang mabubuting gawa ninyo? O baka sinasabi ninyo, yan na mismo yung katibayan ninyo na hindi na kailangan ng mabuting gawa. Yan na mismo yung katibayan ninyo na hindi na kailangan ng mabubuting gawa. Wala kayong awa sa mga kapwa-tao ninyo. Nasaan kayo, mga pastor? Kayo dapat ang nauuna dito. Kayo dapat ang nauuna dito. Pumapayag kayo, nauunahan pa kayo ng mga vlogger. Tangina, vlogger lang kami. Cargo namin, sarili namin bulsa. May ilang pirasong mga tao tumutulong ang tawag sponsor. Kailangan pa namin kumuha ng sponsor para lang makatulong kami sa napakaraming tao. Dahil magagasgas ang sarili naming mga bulsa kapag hindi kami kumuha ng sponsor. Samantalang kayo, regular na pumapasok sa mga bulsa ninyo yung pera ng mga miyembro ninyo, mga ulol. Regular na pumapasok sa mga bulsa ninyo, mga pera ng mga miyembro ninyo. Nasaan kayo sa panahon ng pangangailangan? Nasaan kayo? Dami ng tao nagugutom dito. Puto, wala akong nakitang nakasalubong man lang namin. Wala, nasaan kayo? Ang dami niyong pera, di ba? Kayo yung mga pinakamaraming pera eh. Religious organizations, kayo pinakamaraming pera. Paano ba naman pag-ambagin niyo yung mga miyembro niyo para makatulong kayo rito? Tangina, payag kayo na unahan pa kayo ng vlogger. Tangina. Samantalang sa inyo dapat nang gagaling na dapat bumubuti ang tao. Doon ako nagtataka eh. Dapat yung mga miyembro nyo bumubuti. Dapat gumagaling sa paggawa ng kabutihan. Tangina kayong mga religious leaders, kayo dapat yung rockstar ng mga mabubuting tao. Tangina, vlogger na unahan kayo. Pukin ang ina mo, gobyerno na unahan kayo. Private entities na unahan kayo. Isang siya na mag-isaw, dala niyo yung sarili niyo sa sasakyan, namimigay ng tulong. Asan kayo? Asan kayo? Sasabihin naman yan, hindi na ikakailangan ipakita. 5:16 ni Mateo, basahin nyo. Tangina, nag-uululan tayo. Huwag niyong gamitin yung Biblia sa katabaran yung gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa. Huwag niyong kakalimutan. Papaalala ko lang sa inyo, hindi ginawa yung Biblia na yan para sa katamaran ninyo, mga ulol. At hindi ginawa yung Biblia na yan para mamera lang kayo. Na panahon na ng pangangailangan, ayaw niyong ilabas sa mga pera ninyo. Kasi inangkin nyo na. Inangkin nyo na kasi. Yan kasi yan eh, di ba? Inangkin nyo na kasi ang pera ng mga tao. Yan kasi talaga yan. Yan 10% na ibinibigay sa inyo ng mga miyembro ninyo, akala nyo pera nyo na yan. Kaya takot at takot kayo mabawasan. Takot at takot kayo mabawasan. O ano, sabihin nyo ngayon, delikado kasi sa Mindanao. Putang ina mo, vlogger ako eh. Nandito ako, hindi naman ako napaano eh. Vlogger ako eh. Hindi naman ako napaano eh. Tangina ko ako vlogger, hindi napaano rito. Maano ba naman kahit pakitang tao lang, mga putang ina nyo. Kahit pakitang tao lang, may makakain man lang galing sa pagpapakitang tao ninyo, mga putang ina nyo. Tang ina nyo. Wala akong nakitang religious organization na tumulong dito. Wala. Babanatan. Kami tumulong kami. Wala naman ako sinabing walang religion or religious organization dito na tumulong. Ang sabi ko, wala ako nakita. Ibig sabihin, sa sobrang konti ng religious organization, kung may tumutulong man dito, wala kami nakasalubong. Ganong kalala. Ang dami naming nakakasalubong. Pagpasok mo lang ng Glan, ang daming gusto tumulong sa Glan eh. Kaliwaan talaga kami. Kabilaan kami, nagbubusinahan pa.
Na parang akala mo nag-uusap kami sa pamamagitan ng busina na kami naman, tapos na kayo, kami naman. Nag-uusap-usap eh. Nakikita mo yung malaking tarpaulin dun sa harap, alam mo kung sino eh. Oo. Alam mo kung sino. Diretso, yung organized group, wala ako halos makita. Kahit pa sabihin mo walang label. Ang nakikita ko ron, organized group na may label. Yun ang nakikita ko ron. Pero yung sabihin mo isang grupo, sobrang dami, putang ina, wala akong makitang gano'n na walang label. So kahit pa sabihin nyo sa akin na hindi nyo pinakita yung mabuting gawa, kahit pa sabihin nyo sa akin, wala kami halos nakikita na walang label dun. Hindi nyo ako maloloko. Hindi nyo ako maloloko. Nakita ko, nandito ako mismo, araw-araw kaming nandito. Itanong mo pa sa mga kasama ko. Araw-araw kaming nandito. Nasaan kayo ngayon mga relihiyon? Kayo nang hingi ng pera ng mga tao eh. Di ba? Napakagagaling ninyong humingi ng pera ng mga tao. Pinag-uusapan nyo pa yan sa mga meeting ninyo. Nasaan kayo ngayon sa panahon ng labasan ng pera? Nasaan kayo? Panahon na ng labasan ng pera eh. Nasaan kayo ngayon? Ano, nagtuturo pa rin kayo? Tibay nyo naman. Tanginang tibay nyo naman. Panahon na ng labasan ng pera dahil nagugutom na kapwa-tao mo, tangina, turo-turo ka pa rin. Puro ka na lang si turo. Ano to? Wala nang practice, puro na lang theory. Tangina. Tinraining mo ng tinraining yung mga tao, nilalabang kay Goku. Tangina, panahon na ng labanan ngayon eh. Bakbaka na rito, hindi kayo mahagilap. Kagagaling nyo manghingi ng pera sa mga miyembro nyo, hindi kayo mahagilap ngayon. Putang ina nyo. Yung mga miyembro ninyo, kalampagin ninyo yung mga pastor ninyo. Tumulong na ba sila dito? Kalampagin nyo mga pastor nyo. Tangina, wag nyo mahaya ang mga pastor nyo. Nagpapanggap sila na ang sobrang mahal ng bayad ng ilaw, tubig, renta, ilaw, tubig, renta, ilaw, tubig, renta, ilaw, tubig, renta. Wag nyo hayaan mga pastor nyo na magpanggap na sobrang mahal ng ilaw, tubig, renta nyo. Barya-barya lang yan kumpara sa natatanggap nila sa inyo. Barya-barya lang yung ilaw, tubig, renta sa natatanggap nila sa inyo. Diretso, alam mo, walang halong biro ito. Relihiyon ang isa sa mga pinakakurap na organisasyon sa mundo. Mas kurap pa yan kaysa sa mga politiko. Mas kurap pa kaysa sa mga politiko. E isipin mo, sa gobyerno kailangan mo pang gumawa ng ghost project. Diyan sa religion, walang reporting sa napupunta pera. Hindi na kailangan ng ghost project. Diretso sa bulsa na. Diretso na sa bulsa. Sasabihin, pinanggagawa ng mabuti. Putang ina nyo, pinanggagawa ng mabuti? Asan kayo ngayong kailangan gumawa ng mabuti rito? Putang ina nyo, asan kayo ngayong kailangan gumawa ng mabuti rito? Diretso, may isang pastor nga, nag-message pa sa akin eh. Yung matapang na pastor sa internet. Nag-message sa akin, gusto makipag-usap sa akin. Tangina diretso, alam mo, sablay ka dyan, Brad. Tangina mo, sa panahon ng pangangailangan, ang gusto mo usapan lang, usapan. Ay putang ina mo, sabi ko na sa'yo, fuck you. Tangina mo, ito yung panahon para kumilos, hindi ito yung panahon para mag-usap. Gusto makipag-usap sa akin, gusto mo, magdedebate pa tayo. Sa panahon na nangangailangan ng pagkain ng mga tao, nauuhaw ang mga tao, kailangan ng trapal sa ibabaw nila. Sabi mo, hindi, kailangan ng aral ng Diyos. Putang ina mo, aral ng Diyos yan. Aral ng Diyos, pinababayaan mo mamatay ang kapwa-tao mo, aral ng Diyos yan. Ang gusto mo, gumawa pa tayong dalawa ng cloud sa internet dahil nag-usap tayo one-on-one? Tangina mo gago, hindi kita pagbibigyan, papakiyo lang kita sa mukha mo, baka sapakin ko pa mukha mo, putang ina ka eh. Diretso, baka sapakin ko pa mukha mo, putang ina ka. Wag mo ko ma-message, pukin ng ina mo, diretso yun lang kita sa mukha mo. Tang ina mo, wag mo ko ma-message na gusto mo makipag-usap sa akin dahil nandito ka rin sa Jensen. Hindi ako nandito para makipag-usap, nandito ako para tumulong sa mga tao. Kung tutulong ka, tumulong ka na lang. Kung tutulong ka, tumulong ka na lang. Makikipag-usap ka pa sa akin, ano, haharap ka sa akin, may dala-dala kang cameraman. Baka sapakin ko mukha mo, putang ina mo. Tang ina ka, pastor ka, huwag ka makakalimot. Tang ina mo, allergic ako sa mga pastor. Huwag ka makakalimot. Diretso, allergic ako sa mga pastor, huwag kayo nakakalimot. Mga pastor na to, putang ina nyo. Iilang pirasong pastor lang ang hinahayaan ko na makakausap sa akin. Yung mga yon, kahit mga bulaang propeta, magagalang makipag-usap. Itong isang putang ina, arugante magsalita.
Diretso ka, maniwala ka sa akin, tangina mo kahit pastor ka, asapakin ko talaga ang mukha mo, putang ina ka. Sabi mo, nagsasalita ka ng salita ng Diyos, tas ganyan ka. Bakit? Si Kristo, hindi mo ba naalala nang hampas si Kristo? O bobo ka lang talaga sa Biblia, hindi mo alam yun? Madaming pastor, bobo eh. Hindi nila alam si Kristo na nakit. Hindi nila alam yun, wala silang malay. Ang alam nila, tangina parang banaya, talaga namang parang babakla-bakla, parang katulad nila. Yun ang akala mo. Yun ang akala mo. Hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia, umaasa ka lang din sa nasa ibabaw mo na pastor din. Na mga hindi binasa sa inyo na si Kristo ng hampas. Takina pinagtataob yung mga lamesa eh. Tapos ng hampas. Tapos sasabi niya, nasusulat, ang bahay ng aking ama ay gagawing bahay dalanginan, ngunit ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. Ayan, yung mga religion ninyo, mga yungib ng tulisan yan. Yung mga religion ninyo na hindi nyo mahagilap dito, yungib ng mga tulisan yan. Diyan ginagawa ang pera at hindi na lumalabas yan kahit kailan. Diyan ginagawa ang pera. Hindi nyo alam kung saan napupunta ang pera. Wala na kayong malay doon dahil hindi nila sasabihin yan kahit kailan. Yung mga hindi nyo makita dito ng mga religion, yan, tangina. Alam mo na kagad, surefire, bula ang propeta yan. Tangina, turo ka ng turo tungkol sa salita ng Diyos habang pinababayaan mo kapwa-tao mo mamatay sa gutom at uhaw. Putang ina mga tao to. Turo ka ng turo tungkol sa salita ng Diyos, pinababayaan mo mga tao na mamatay sa gutom at uhaw. Nakakadiri kang pastor. Yung mga miyembro ng mga religious organization, kalampagin ninyo mga pastor ninyo. Uulitin ko, kapag yung pastor ninyo, hindi mo mahagilap sa panahong ganito, alam mo na, pag ikaw nagka-problema, ilalaglag ka ng pinayaman mong pastor. Ilalaglag ka niyan. Pag ikaw ang nagka-problema, ilalaglag ka niyan. Suprema, go. Eto, nabuburat ako sa mga puki ng inang pastor. Pero overall, okay naman ako. Okay lang naman ako. Medyo, kaninang umaga, medyo masama ang timplan, nilalagnat ng bahagya. Pero ngayon, ano naman, natanggal naman. Buti ka natanggal. Ang hirap magkasakit kapag wala ka sa bahay mo. Kaya, Yeah. tama lang, brother. Ayun, eto brother, tungkol to sa nakalipas na pinagdiwang natin dito sa Pilipinas, which is yung araw ng kalayaan. Pero, malaya nga ba yung Pilipinas, di ba? So, may mga inandaang katanungan para dyan. So, maaari bang ituring natin na ganap na malaya na yung bansa natin kung ang karamihan mga mamamayan dito o mga tao dito nagigirap pa? Gusto mo ng diretso, brother? Alipin tayo ng kamangmangan. Nangagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng kasulatan ni ng kapangyarihan man ng panahon na darating. Alipin tayo ng kamangmangan. Yung kahirapan, produkto yun ng kamangmangan. Wala kang malay sa financial management, wala kang malay sa paggawa ng pera, wala kang malay sa diskarte, hindi ka nag-aaral, kahit pinapag-aaral ka ng magulang mo, nagbubulakbol ka, o hindi ka talaga kayang pag-aralin ng magulang mo dahil yung magulang mo nag-anak nang hindi sila marunong mabuhay bilang tao. Yan, diretso. Alipin tayo ng kamangmangan. May ilang pirasong nakalpas na dyan. Merong ilang pirasong nakaalpas na dyan. Pero dun sa ilang pirasong nakaalpas, social and moral obligation ninyo na tumulong naman dun sa iba para sila rin makaalpas din mula sa kahirapan. Follow-up question, brother. Alright, next question. Kung ipinagdidiwang natin ang araw ng kalayaan, bakit marami pa ring Pilipino ang nakakaramdam na tila kakulangan ng kalayaan? Kung ikaw mismo, personal, nararamdaman mo ba na talaga na malaya na ang Pilipinas? Hindi ko alam sa Pilipinas, pero ako malaya ako eh. Imagine mo, puta, nakakapunta ako dito.
Gaano karaming tao ang kayang pumunta rito para tumulong, private individual ka. Kailangan mo ng malupit na behind para dito. Hindi ko alam sa maraming Pilipino, pero ako, sinuwerte ako, isa ako sa mga malalaya. Yun ang pakiramdam ko. And I may be wrong. Maring alipin ako ng kasalanan o kung ano pa mang ibang bagay na nakaalipin ako. Pero pakiramdam ko talaga, malaya ako kasi ang sarap ng pakiramdam ko rito eh. Diretso kahit masama yung pakiramdam ko, nilalagnat taglat, kulang na kulang sa tulog, puyat na puyat, pagod na pagod. Diretso, brother. Deep down, pakiramdam ko may ginagawa akong tama para sa sarili ko. Pakiramdam ko, ginagawa ko ng tama yung pagiging tao ko. At wala akong pakialam sa opinion ng ibang tao kahit ano pa sabihin mo. Sa akin ang bottom line, pinagbabasihan ko yung lohika na sobrang daming tao na nagugutom na napapakain mo. Eh nakasulat naman sa Biblia yun, di ba? Kapitulo 25 ni Mateo, yung pinagbubukod-bukod na yung mga tupa at saka yung mga kambing. Halika kayo, pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian na inihanda sa inyo buhat ng itatagad sa libutan. Sapagkat ako'y nagutom, inyo akong pinakain. Ako'y nauhaw, inyo akong pinainom. Ako'y nakulong, inyo akong dinalaw. May sakit. Yun ang nakasulat eh. Eh sabihin ng iba, hindi na kailangan gumawa ng mabuti, kailangan pananampalataya lang. Sabihin ko lang sa'yo, Pakyo ka. Yan lang sabihin ko sa'yo. Diretso. Straight sa mukha mo, Pakyo ka. Nakakadiri yung pananampalataya mo na walang gawa. Uulitin ko, Pastor. Uulitin ko, Pastor. At hindi ako magsasawang ulit-ulitin to, Pastor. Nakakadiri yung pananampalataya mo na puro ka na lang pananampalataya habang pinapabayaan mo ang kapwa-tao mong namamatay sa gutom at uhaw. Nakakadiri ka, Pastor. At hindi ako magsasawang ulit-ulitin yan hanggang mamatay ako. Hindi ako magsasawang ulit-ulitin yan hanggang mamatay ako. Uulitin ko, nakakadiri ka, Pastor. Yung pananampalataya mo na walang kasamang gawa, na pinababayaan mo ang kapwa-tao mong mamatay sa uhaw at sa gutom, nakakadiri ka, Pastor. Uulitin ko, Pastor, nakakadiri ka. Tungkol sa kalayaan, yang mga pastor na yan, alipin ng kaganitan sa pera. Alam naman nila sa sarili nila na kailangan gumawa ng mabuti. Alam nila yun. They feel that inside of them. Nararamdaman nila sa loob nila yun yung pakiramdam na kailangan mong gumawa ng paraan para sa kapwa-tao mong nauuhaw at nagugutom. Kailangan mong gumawa ng paraan. At may magagawa ka, bakit may pera mga miyembro mo eh. Pero hindi, yung pera ng mga miyembro mo para sa bulsa mo lang yan. Kasabihin ko lang sa iyo, Pastor, yung pananampalataya mo, eto ka. Yan sasabihin ko sa iyo, Pastor. Nakakadiri ka bilang tao. Uulitin ko, nakakadiri ka bilang tao, Pastor. Follow-up question, brother. Huling katanungan, Brad. May pagkakaiba ba ang kalayaang pang-relihiyon, pang-politika, sa kalayaan ng pangkabuhayan at pangkaisipan? Lahat ng kalayaan iba-iba sa isa't isa. Walang dalawang kalayaan ng parehas. Pero, ang sabi sa Biblia, kayo'y tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang kalayaan upang magbigay daan sa panlaman, sa kasalanan. Napakaraming pastor. Pero ni isa wala akong nakitang religious organization dito. Nakakadiri ang napakaraming pastor sa Pilipinas. Nakakadiri kayo. Paalis na ako eh. Pero matagal pa ako rito, 1 linggo pa ako rito. Paalis na ako. Pero matagal pa ako, 1 linggo pa ako dito. Diretso, naririmarim ako. Nakakasuka ang maraming relihiyon. Nakakasuka kayo. Hindi kayo mahagilap. Ultimo miyembro ninyo sa mga vlogger at saka sa gobyerno nanghihingi ng tulong. Kadiri. Nakakadiri kayo. Diretso. Nakakadiri kayo. Iba't iba ang mga kalayaan. Pero ako, ito suggestion ko sa inyo. Pilipinas, pakinggan ninyo ko.
Pag yung relihiyon ninyo hindi tumulong dito, lumayas na kayo dyan. Pag kayo nagka-problema, ilalaglag din kayo ng mga pastor ninyo. Natin lang yan. Sikreto lang yan. Huwag niyong pagsasabi kahit kanino. Kasi baka makahalata si pastor. Sabihin backslider ka. Tatakutin ka, may impyerno kapag ka lumabas ka dyan. Tatakutin ka na mawawalan ka na ng grupong sinasamahan. Pero mas maigi na tumakas ka sa relihiyon na alam mong ilalaglag ka din pagdating ng panahon kaysa maipit ka dyan at lahat ng pera mo dyan mo dinadala, pati kaluluwa mo dadali ng pastor na yan sa impyerno sa kaganitan niya sa pera. Papaalala ko lang sa inyo, huwag niyo kakalimutan, akong masamang tao yung nagsasabi na yung mga pastor ninyo mga masasamang tao din yung kaparehas ko. Papaalala ko lang sa inyo, it takes one to know one. Na? Takes one to know one. Paalala ko lang sa inyo. Follow-up question, brother. Yun lang, brother. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Yung buong team na nagmamalasakit. Salamat. Jet Santos, Ilocos, go. Sir, good evening. Good evening, brother. Narinig ako ng sentro ni Chichester. Lumalatay ba, brother? Sige na. Kanina pa, pati baby, nakikinig din eh. Sir, ito yung question. Merong nagpa-flood dito sa Maasim daw, sa Sarangani. negosyo. Dahil lang, mabilisan to. Sa Maasim, Sarangani. Stay put lang kayo dyan. Basta stay put lang kayo dyan. Gagawa ko ng paraan. Yung Maasim, kasama na iikutan ko yan. Kasama na pati yung Balot Island. Stay put lang kayo dyan. Gagawa kami ng paraan. Basta gagawa kami ng paraan. Sigurado ko, mauuna ako dyan sa Balot Island kaysa mga poke ng mga pastor ninyo. Sigurado ako dyan. Gagawa ko ng paraan. Basta gagawa ko ng paraan. Stay put lang kayo. Ito, dami niya, no? May mga parating pa. Ilang piraso na lang yung mga natira kasi pinamigay namin yung majority kanina eh. Pero may mga parating pa. Itong mga nandito sa likod ko, iba dyan bago na. Kararating lang yan. As in literal, ngayong araw lang, kararating lang yan. Stay put lang kayo dyan. Sa Maasim at saka sa Balot Island. Stay put lang kayo dyan. Gagawa kami ng paraan. Alam mo, ito hindi ko matiis eh, diretso. Hindi ko talaga matiis ito. Yung Balot Island, ang balita ko ron, wala silang tubig, wala silang pagkain. Tapos, swerte kasi umulan nitong nakaraan. Yung, alam mo yung sinasabi ko na parang napakamalas kasi umulan, sa kanila parang swerte pa pala kasi ngayon, ang tubig nila doon, diretso, umiinom sila galing doon sa ulan, sinahod lang nila. Yun ngayon yung iniinuman nila ng tubig. Yung sinahod nila galing sa ulan. Kaya nga sabi ko, tangina, nakakadiri itong mga pastor na ito. Tangina, dahil hindi nyo nakikita yung mukha ng mga taong humahabol sa amin. Hindi nyo nakikita yung mukha ng mga tao na yun humahabol para humingi ng tubig, para humingi ng pagkain. Kapag naubusan na kami, tapos pauwi na kami. Hindi nyo alam yun. Wala kayong malay dyan. Wala kayong malay dyan. Kasi ang alam nyo lang, ang perfect na kabisadong-kabisado nyo, yan tangin ng bala kay treaten ninyo. Na pinagbabasihan ninyo ng pananampalataya ninyo, na alam ninyo sa mga sarili nyo, hindi inutos ni Kristo. Alam ninyo sa mga sarili nyo yan. Malakay treaten pa kayo. Tangina. Sa panahon ng pangailangan, di kayo makapagpakain ng kapwa-tao. Yang malakay treaten ninyo, yan ang magdadala sa inyo sa impyerno. Yang malakay treaten ninyo, yan ang magdadala sa inyo sa impyerno. Napakadadamot ninyo. Napakadamot ninyo. Sa mga miyembro ninyo na uto-uto, mga uto-utong miyembro, pag ang pastor ninyo, hindi nyo naramdaman dito, uulitin ko, pastor ng demonyo yan. Pag panahon na kayo na nangangailangan, ilalaglag kayo ng mga hayop na yan. Uulitin ko, pag ang pastor ninyo, hindi nyo naramdaman dito,
Pastor ng demonyo yan. Pagka kayo nagka-problema, ilalaglag din kayo ng mga hayop na yan, katulad ng ginawa nila rito, na alam nila obligasyon nila, kapwa-tao nila kahit hindi nila miyembro, dahil may pera silang galing sa inyo. Chat Santos, go. Pero yung sa negosyo daw, paano daw hindi masuya? Kasi paulit-ulit yung ginagawa. Although nakita naman, pero parang asawa daw ganun. Kuha ka ng empleyado para gawin yung mga bagay na nakakasawa. Tapos yung mga bagay na gusto mo, yun lang ang kukunin mo. Yun na eksakto yung sagot sa tanong mo. Follow-up question, go. Okay, sige. Officers meeting muna tayo. Officers meeting. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na pagkakataon. Magandang gabi sa inyo lahat. Officers meeting, diretso na tayo ngayon. Good night everybody. Magandang gabi sa inyo, mahal na mahal ko kayo.